nga mga nahimog plastada sa kasamtangan is lauman naman ang posible ga mulusot mga kabombo. By this time makakasama natin ang dating congresswoman, dating representative ng ACT Teachers Party List, si dating congresswoman Franz Castro. Ma'am, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Ngayong gabi, magandang gabi, Bombo Kevin, at sa inyong mga taga-subaybay, yung ating mga kabombo dyan sa Bombo Radio Butuan. Ma'am, pwede ba natin malaman muna yung reaction nyo po sa pag-usad ng impeachment complaint against the Vice President mula sa House Committee on Justice patungo sa next stage na po? Well, syempre, tuwan-tuwa kami at nagkaroon ng sufficiency in substance yung dalawang impeachment complaints na dininig sa House sa Committee on Justice laban kay itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So naideklara siya as yung dalawa as may sufficiency in substance. Kaya isusunod na stage ay babantayan namin dahil kagaya ng sinabi ng chair ng committee na bibigyan ng 10 days without extension ang accused si Sara Duterte para sagutin yung nilalaman ng impeachment complaint na nahusgahan with sufficiency on substance. Kaya aantayin natin yan in 10 days bago magkaroon ng hearing ulit sa House o sa Committee on Justice, House of Representatives. So tuwan-tuwa kami na declared as may sufficiency in substance. Kasi yung aming impeachment article ay nakabilang naman doon sa impeachment 3 and 4. Okay. Pero sa tingin niyo po ba, yung kanina, sa mga pangyayari kanina, mula kahapon hanggang kanina, ma'am, parang may mga pagtatangka na dapat maglabas na ng evidence sa mga reklamo? Well, maganda naman yung proseso na nangyari at sinasabi nga namin dapat yung ginawa doon sa Marcos impeachment. Sa stage na ito may mga recital ng mga evidences, may mga recital ng kung may personal knowledge ay lumabas naman doon sa pagdinig. Inisa-isa yung mga grounds both for impeachment number 3 at saka yung 4. At nakita natin na sufficient sa mga grounds ay may substance, sufficient in substance. Kaya yung pagtatangka na parang maghangad pa nung sinasabi nila mga evidences ay sinasabi nga namin yan noon. Dapat yan ay nasa next stage na ng hearing. Di ba? Next stage na ng proceedings ng impeachment. So, buti naman at naging well and good yung proseso na pinamunuan ng chair ng Committee on Justice. Kasi just like sa anong impression mo, ma'am, sa yung pagre-raise ng ni Congressman Rufus Rodriguez regarding sa hindi daw saklaw ng Congress impeachment proceedings, yung pagiging sa DepEd, yung sa pagiging secretary ng DepEd ng Vice Presidente. Is it outside ba? Anong impression mo, ma'am? Well, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi ni Representative Rufus Rodriguez na hindi saklaw yung pagiging DepEd secretary niya doon sa jurisdiction ng impeachment dahil sa Office of the Vice President na yung sinasaklaw dito.
Pero syempre hindi mo naman maihiwalay. Maganda yung mga naging mga argumento ni Representative Abante, no? Si Congressman Terry Ridon, parang meron din siyang comment doon, at si Congresswoman De Lima. So hindi mo may hiwalay yung pagiging cabinet secretary, kasi meron naman provision sa batas, no, o sa constitution, ng vice president ay pwedeng bigyan ng cabinet position na both sa kanyang sa kanyang posisyon dapat nag-exercise siya ng prudence, nag-exercise siya ng accountability, transparency, no, hindi lang yung office of the vice president. Kasi pwede bang sabihin na nagkaroon ng betrayal of public trust lang sa office of the vice president? Eh ano nangyari doon sa nangyari hindi pag gastos ng maayos o tama doon naman sa confident DepEd. Magkahiwalay ba yon? Related yon. At tingin natin tama yung mga naging desisyon ng committee, no, na sabihin na related itong dalawang ito at hindi usapin dito yung jurisdiction dahil magkaiba yung office of the vice president at magkaiba din yung office of department Department of Education. Nagkataon na parehong ginampanan ni Vice President Duterte yung dalawang ang tawag nga doon concurrent, no, Vice President siya at concurrent Deputy Secretary. Okay. Pero sa tingin niyo po sa mga inilahad ng mga complainants and the questions na inilahad din ng sabi natin nagtatanong sa mga complainants, ano yung posibleng pinakamahalagang ebidensya na magpapakita ng posibleng mga paglabag ng Vice Presidente? Well, sana nakita natin sa substance ng complaints ay siyempre nakikita natin yung betrayal of public trust, yung maling paggamit ng confidential funds, no, nakikita natin na malaki yung mga significant yung magiging yung ebidensya, no? Malakas ang ebidensya niyan, no, kung maipe-present na yan sa formal hearing. Pangalawa ay tingin ko yung yung bribery. Kasi direktang pinangalanan ng Department of Education official yung galing talaga kay Vice President, yung perang ibinigay sa kanya. Na kung muli natin siyang maiimbitahan doon sa hearing, ay sana ay magbigay pa siya ng mga mas detalyado, no, na para ma-point out na nanggaling talaga yun kay Sara Duterte, no. Pangatlo ay yung yung nakikita nating high crime, no, yung threat, no, yung pagbabanta sa buhay ni Presidente, First Lady at saka former Speaker. So yun yung nakikita kong may matibay na ebidensya kasi kitang-kita mo yan sa sa social media at saka sa TV, no. And then yung SALN, no, may nakikita tayo doon na matibay na ebidensya na magpapatunay na hindi talaga siya nag-pass ng totoong network niya, no, kasi hindi pa nga ipinakita doon yung sabi nila ay syempre yung network din ng kanyang asawa dapat combined yon. So makikita yan dun sa hearing kasi tinanggap naman yan ng committee, di ba? Yung ipinresent kanina sa manifestation or doon sa sinasabi ni kaya talagang yun yung mga nakikita kong matitibay na ebidensya para ma-convict na siya, no, na-impeach. So yan ma'am, hindi pa yan hindi pa yan full na inilahad ang lahat-lahat ma'am, pero may nakikita na kayo mga posibilidad. Pero sa reklamo nyo po ba,
at sa reklamo nitong dalawang impeachment complaint, almost magkatulad na rin po. Kasi yung ano namin, yung complaint namin, Bombo Kevin, isa lang yung ground doon, yung betrayal of public trust. So tatlo yung action no na ginawa. So syempre yung hindi tamang paggamit noong confidential funds, yung 612.5 million both for OBP at saka yung sa Department of Education. Tapos pangatlo yung pangalawa yung hindi pagkilala doon sa oversight function. Kasi kailangan ginagampanan mo yung katungkulan mo as secretary and as vice president, humaharap ka doon sa budget hearing. So nagpa-participate ka at sinusunod mo yung function mo as an officer, di ba? O as an official. And then yung pangatlo na action niya ay yung mga falsification ng mga public documents. Yung mga sinabit niya ng mga performance, accomplishments, ay falsification at hindi naman totoo na galing talaga yon doon sa mga training ng mga youth, di ba? Sa Department of Education. Nagpakuha lang siya di ba? Nagpakuha lang siya ng mga accomplishment mula sa AFP. Pero wala namang confidential fund na involved ang AFP, na ginamit ang AFP doon sa pondo ng DepEd. Kaya talagang yun, yung tatlong action na tingin natin ay nakapaloob yan doon sa betrayal of public trust. Ma'am, pwede ba ma-compare? We all know, alam ng ating mga tagapakinig, ikaw din ay dating membro ng Kamara. Yung nangyaring botohan, yung first impeachment na final is magkaiba yung sa ginagawa ngayon. Pwede ba nating malaman, ma'am, kung ano yung pagkakaiba nung last time at sa ngayon? Well, nung 19th Congress, di ba ang nangyari? Merong December 2, nag-file yung first impeachment. Tapos kami, December 4, 2024, nag-file kami. Tapos December 19, 2024, final yung third. Tapos February, ano ba yun? 9? Final naman yung second mode, no? Yung pirma ng 215 na mga kongresista. So, kaiba ito ngayon kasi yung ginamit kasi nung last Congress ay yung second mode. Yung automatic na, pag nakakuha na ng 1/3, ano na yun, submitted for trial na sa Senate. Pero ito ngayon, yung prosesong ginagawa nila ay talagang may due process sa Committee on Justice. No, ito naman kasi yung first mode. No, kakaiba ito dahil first mode ito. Yung second kasi ay yung previous kasi ay second mode, kaya magkaiba. Kaya dadaan talaga sa mga scrutiny at hearing bago ito mapipirmahan or ibobotohan, no, pagbobotohan sa plenary. Pag nakakuha ng more than 105 ay automatic na to ita-transmit sa Senate for immediate hearing or immediate trial. So yun yung pagkakaiba, no? So yung una ay tinengga, no? Hindi agad na hiniring sa Senate. No, nagkaroon ng tinengga ng Senate President yung hearing kaya natagalan. Pero dapat kung immediately ay hiniring kaagad, hindi na tayo dumating sa ganitong stage. At ayun na nga, the worst was nakialam din ang Supreme Court. No, yung intervention ng Supreme Court, yun yung nakasama doon sa proseso ng impeachment na kung saan sole and exclusive authority lang ng Kongreso. And may changes sa mga pangyayari ngayon sa ginagawa ngayon, pero sinusunod naman po ba ng House yung parang yung inabiso ng Supreme Court na kailangan at dapat gawin, pero matagal? Well, yung nasa desisyon ng Supreme Court,
Well, kami nga, di ba, sabi nga namin, dapat maging independent ang House of Representatives dahil sole and exclusive, ano niya yan kumbaga turf, di ba? May sarili siya dapat na mga guidelines, rules, di ba? So sinunod naman no ng Committee on Justice. In fact, sinet aside yung sa amin dahil nga naniniguro ang Committee on Justice na hindi nasasabit sa one year bar rule. Kaya nga sinet aside yung sa Makabayan. Kaya kami okay din naman dahil nandoon na rin naman yan sa 3 and 4 na articles. Yung ginagawa ng Committee on Justice, tingin ko they are in order, no? So the proceedings is in order. Okay. May 10 araw aga Vice Presidente. Palagay niyo po, ano ang magiging depensa ng kampo ng Vice Presidente? Sabi nga kanina ni Congresswoman De Lima, parang kinakabahan daw yung kampo ng Vice Presidente. Well, may 10 araw ang Vice Presidente to answer the allegations without extension. So, calendar days 'yan. So, pag nabigay na bukas, halimbawa, yung complaint at saka yung notice, magbibilang na 'yan, no, ng 10 days. And then, whether she answers that or not, magpo-proceed yung hearing, di ba? Magpo-proceed yung hearing. At ilalagay sa plenary na magpo-proceed yung committee report, magkakaroon ng second reading, tapos yun na, pagbobotohan na. Well, nasimula na nga yung depensa niya, di ba? Nag-file na siya ng perjury kay Madriaga. So, sinimulan niya lang yung depensa niya. Pero ma'am, ano yan? Ano yung posibleng tugon? Letter lang ba? May abogado ba ang pupunta? Maghihiring pa ba ang House pag ganyan? Well, ang sabi ng Committee on Justice, magsasubmit lang siya ng sagot. Okay. Pero kung magkakaroon ng hearing at gusto niya umattend kasama nung sagot niya, magkakaroon ng hearing para kung gusto niya sumagot personally, pwede rin naman gawin ng Committee on Justice. Pwede pala yan, no? May posibilidad ba na pagbabago ng boto ng mga kongresista pagdating dyan sa plenaryo? Well, I hope not, no? Yung at least yung 54 na bumoto sa Committee on Justice ay hindi na magbabago yung kanilang boto, no? For affirmative para sa impeachment. Kasi bumoto na nga sila doon sa substance, di ba? Kailangan na lang ng at least 51 no, na boto para makompleto yung 105. Pero syempre, Kevin, this is a political exercise. Maaaring magkaroon ng hindi natin alam na sitwasyon na pwedeng mabago yung kanilang mga boto, no? Tingin ko naman Bombo Kevin, hindi mangyayari yung hindi makakakuha ng 105. So umaasa ako na they will get enough vote, no, for impeachment. Kasi yung 215, 'di ba? Yung 215 nung last Congress without hearing ay sumang-ayon din, 'di ba? Kaya tingin ko makakuha tayo ng 105. Yung mga other congressman ay need ba nila talagang makita yung reklamo or naging resulta ng yung reklamo mismo, dalawang reklamo before sila mag-cast ng vote? Well, I think ang gagawin diyan, Bombo Kevin, the two complaints will be consolidated. No? Yung mga basis for impeachment, halimbawa yung betrayal of public trust, both complaints have this. So, isa na lang gagawin doon.
no, isa na lang 'yon, isa sa report ng committee. Pangalawa, yung meron ding bribery Tapos kung kung dahil may sufficiency in substance din naman yung SALM, ilalagay yun. Ano pa ba, yung graft and corruption and malversation, pag-iisahin na lang yun kung both complaints ay merong ganon. Tapos ang bago lang dito yung yung sedition at saka yung destabilization. So kagaya nga nung napag-usapan natin nung previously, kami hindi kami sang-ayon dun sa destabilization at saka yung sedition. At saka yung, ano pa ba yun? Basta, kasi overreach na yon at tingin namin hindi naman yun talaga, walang basihan para ilagay yun at hindi siya reasons for impeachment. Okay. Sa tingin niyo po ba, may epekto sa political career ng Vice Presidente if in case ma-impeach siya muli sa House of Representatives? Well, pag na-impeach siya at na-convict siya, na yun, hindi na siya makakatakbo sa anuman level ng eleksyon, di ba? So yun ang implication yun. No, iba pa yung criminal charge. No, kasi meron pang sa ombudsman, no? Yung impeachment kasi will prevent an impeachable official to run for any office kasi ang ibig sabihin ng impeach ka, convicted ka, ibig sabihin you're not fit to work as an highest official of the land o second highest official of the land. Kaya talagang lang ito, no, tungkol sa administrative, kumbaga doon sa administrative and criminal, iba pa yung haharapin niyang criminal charges sa ombudsman. Okay. Sa karanasan niyo po sa Kongreso, gaano kadalas makikita natin na nagtatagumpay yung impeachment proceeding sa Pilipinas? Well, in my 9 years as representatives, as representative, this is first time ko lang nung 19th Congress na magkaroon ng impeachment proceedings. So tagumpay naman sa 19th Congress, yung HOR na karoon ng impeachment o na-impeach namin, pero hindi naman na trial sa sa Senado. So sa history, di ba, si former President Estrada na-impeach, si former Supreme Court Justice Corona na-impeach siya, di ba? Nakuwaranto naman si former Chief Justice, so parang impeach din ito. Kaya malaki naman ang percentage ng pag-impeach sa mga impeachable officials pag ito ay dumadaan naman sa Kongreso at sa proseso. Okay. How about magiging parehas kay Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011? Di ba? Ombudsman. Nagbitiw bago matapos ang impeachment trial. May posibilidad bang ganyan ang gawin kung ng vice? Yes, oo, Bambo Kevin. Pwede niya rin gawin yon. May possibility na pwede rin gawin yon ni Vice President Sara Duterte kapag tingin niya ay talagang ma-expose na yung mga itinatago niya, di ba? O ma-expose na yung mga tingin niya ay talagang ito halimbawa, yung talagang mga pangyayari, magsalita si Madriaga, yung mga witness magsasalita, etc., may expose. So tingin ko mag-aano yan, pwede niyang option yung mag-resign. Pero kagaya nga na sinabi ko, kahit na mag-resign siya sa service o mag-resign siya as Vice President, ay kakaharapin niya pa rin yung mga criminal charges sa kanya. At kung tatakbo siya, by 2028, ay hahabulin pa rin siya ng mga magiging previous kasi hindi matatapos kasi, hindi matatapos yung yung kaso. Sa impeachment. Okay, mostly Baka mag-file, may bag-file ulit.
Oo. Kasi dalawa yung nagbitiw sa mostly nagbibitiw bago umusad yung proseso. So yung si Bautista nagbitiw yon. Kay Guanzon hindi umusad, hindi umabot sa impeachment trial kay Guanzon. Kang Martires mostly no, hindi umuusad sa plenaryo, pero ito ma'am, tingin nyo uusad talaga ito sa plenary at aabot ng Senado, pero tingin nyo ma'am sa Senado, kumusta? Sa tingin nyo sa Senado? Well, ako sa tingin ko, usad dyan hanggang sa Senado. Titignan na lang siguro natin. Sana makita yan ng mga senador na maging objective sana yung ating mga senador no, para sa impeachment ni Sara Duterte at kung magkakaroon ng mga sitwasyon, well, depende sa mga mamamayan, no? Kailangan pa rin talaga dito yung pressure ng ating mga kababayan, ng ating taong bayan para ang Senado ay ang mga individual na mga senador ay bumoto para sa impeachment. So, kasi alam natin 2028 ay election na naman, no, husgahan yung mga senador natin na tatakbo depende sa magiging performance nila dito sa impeachment. At saka syempre sa performance nila as a whole. Kaya we are praying na sana ay yung ating mga senador ay maging objective at bumoto sila na naayon sa kagustuhan ng ating taong bayan. Oo. Ma'am, kayo ma'am sa ngayon parang sa civil society na ba tama ma'am no? Na belong sa publiko and even civil society. Gaano kahalaga na transparent yung kamera natin sa pagtatalakay ng impeachment complaints? Well, napakalaking usapin itong impeachment no kasi pagpapanagot, transparency ang mahalaga dito no na hindi above the law ang isang impeachable official, 'di ba? So mahalaga sa amin as member ng civil society na makita namin na yung aming taxes, no, yung aming expectations ay ginagawa ng mga highest officials natin of the land. Bagamat hindi man namin siya binoto dahil sila na yung sila na yung presidente, vice president, sana gumawa sila ng tama, no, na naayon sa konstitusyon. Kasi hindi lang naman yung mga bumoto sa kanila yung dapat sila mahiya. Dapat mahiya sila doon sa katulad namin na miyembro ng mamamayan, ng taong bayan. So we have more than 100 million, di ba? So 60% nun, halimbawa, botante, mahiya talaga dapat yung mga impeachable officials na gumawa ng hindi maganda dahil ayan nga, di ba? Yung budget natin ay laging deficit. Dapat maayos yung paggasta. Kaya mahalaga sa amin talaga yung pagiging accountable at pagiging transparent ng mga impeachable officials. Okay. Anong naman po yung nakikita nyong good side? Although nag-aaway yung mga Pilipino sa social media, yung House of Representatives may sang-ayon, may hindi. Yung sa comment section, may sang-ayon, may hindi. May mga masasakit na mga salita. What is the good side po, ma'am, sa nakikita nyo dyan? Well, ang good side, di ba? Democracy is somehow working, di ba? Kung nagkakaroon ng mga palitan ng opinion, yung ating mga netizens, yung ating mga mamamayan, no? At good sign 'yon, no, na talagang ang ating mga mamamayan ay interesado sa usapin ng impeachment at pagpapanagot sa impeachable official. So maganda 'yan at nakikita rin natin na kung mako-convict ay masasatisfy yung kagustuhan ng ating mga mamamayan for justice. Kasi habang walang sinasabi nga kahit sa flood control project, habang walang nakukulong at napapanagot, ay hindi natatapos ang anger ng ating mga kababayan o ating mga taong bayan. Kaya maganda yan. Yan naman na yung magandang side, no, nang nangyayari ngayon sa politika natin at sa pagpapanagot. Ay well, hindi ko pala tinatawag na pamumulitika ito, no? Yeah. I mean, dito sa ating nangyayaring impeachment,
pagpapanagot talaga, no, yung main, no, na reasons for this. Sige. Baka lang may hindi ako naitanong, ma'am, na gusto mong ipaabot sa ating mga viewers, listeners ngayon ng Bombo Radio Butuan, no? Well, salamat Bombo Kevin muli dito sa Bombo Radio Butuan para sa ating mga kababayan, ano, ay nakita niyo naman, no, natapos na yung part na kung saan dinidetermine yung substance, no, sufficiency of substance ng dalawang complaint na natira sa impeachment. Darating na tayo sa interesting parts, so exciting parts, na maririnig natin yung sagot naman ni Vice President. Okay? At susunod ay mga hearing. Patuloy po tayong sumubaybay, no? Para makita po natin yung proseso at sa prosesong ito, mapanagot po natin si Vice President Sara Duterte. Yun lang po. Muli, magandang gabi. Daghang salamat, maayong gabi, former Congresswoman Franz Castro, ang ACT Teachers Party List.